Blockbuster trade ang pangkampyon na kupunan ni KD. Kailangan na nga pong makahanap pa nila Durant mga kapatid ng dekalibreng manlalaro para maging competitive sa West. Hindi pa rin nga po uubra ang ganitong klaseng lineup na meron sila at alam nga po yan maging ni KD. So far etong si Tyus Jones lang ang nakayanan nila na medyo mabigat din na player. Pero overall walang wala nga po yan kung ikukumpara sa ibang team na nag-upgrade talaga ng todo bago magsimula ang season. Malamang hindi rin papalagpasin ni KD ang pagkakataong ito habang maaga dahil kung hindi magiging isa na naman sila sa uuwing luhaan ng mga kupunan. Paano ba naman kasi mga kapatid, tatlong mabibigat na dekalibreng manlalaro ang napipisil na nga po ngayon ang Phoenix Suns. Medyo mahirap nga pong makita ang nabuo nilang roster at tawagin itong contender. Pero ang ending lang pala ay hanggang dito lang sila aabot sa play-in. So in short, hindi pa rin talaga kaya sa lineup na meron sila. Una nga po sa listahan etong si Cameron Johnson. Kasama nga rin po dyan si Trendon Watford. Pero malalagas naman nga po sa kanila si Jusuf Nurkic, Josh Okogie at 2031 first round pick swap. Dati na nga pong malalaro itong si Cameron sa Phoenix pero napakawalan lang ng dahil nga rin po kay Durant. Kung chemistry nga po ang pag-uusapan wala na nga pong dapat pang ikabahala dahil alam na niya ang sistema ng Phoenix. Uma-average nga po siya ng 13.4 points, 4.3 rebounds at 2.4 assists last season. Napakagandang shooting option nga po nito kapag inaalat sila Bill, Booker at KD. Pangalawa nga po sa listahan etong si Clint Capella. Kasama din dyan sina Larry Nance Jr. at Garrison Matthews. Si same din si Jusuf Nurkic, Josh Okogie. Pero kasama nga po si Royce O'Neal at 2031 second round pick naman sa Denver. Napakaganda nga rin po ng nilaro ni Capella last season. Ma-average siya ng 11.5 points, 10.6 rebounds at 1.5 blocks. Mas matindi sa depensa to kaysa kay Jusuf mga kapatid, kaya no-brainer kung si Capella ang mas pipiliin nila. Last but not the least eto nga pong si Zach LaVine. Kasama nga din po dyan si Jalen Smith. Pero ang malalagas naman si Bradley Beal, Ryan Dunn, 2026 second round pick at 2031 second round pick. Medyo madugo nga po ang trade na to dahil mabigat nga pong manlalaro si LaVine. Pero sulit din naman dahil mas malaki ang naiaambag ni LaVine kaysa kay Beal. 19.5 points, 5.2 rebounds at 3.9 assists to last season. Kumpara nga sa 18.2 points ni Beal, 4.4 rebounds at 5.0 assists. More explosive nga din po si LaVine bilang wing scorer kaysa kay Beal. Kaya tiyak na pang title contender nga po agad ang Suns ni Durant kapag nakuha siya. Samantala kapalit ni Curry sa NBA kahit si Steph gulat. Sino ba naman ding hindi magugulat sa batang to mga kapatid? Halos parang pinagbiyak na bunga pero hindi nga po sa mukha kundi sa galawan. Maraming namamangha sa batang to dahil talagang kopyang-kopya nga daw niya ang galawan ni greater shooter. Pero meron din namang pinagkaiba kahit papano dahil parang ala D-Rose din to kung lumipad. Sumasalampak ang batang to. Hindi nga po katulad ni Curry na medyo bibihira nga nating nakikitang dumadakdak. Ang pinag-uusapan nga po natin mga kapatid ay etong si Reed Sheppard. Rookie po ito ng Houston Rockets at marami nga po talagang nakakapansin na ala Curry ang galawan niya. Ngayong 2024 nga lamang po na-drop itong si Sheppard at tiyak nga daw na malayo rin ang mararating niya. Malaki agad ang tiwala sa kanya ng Houston. 20 plus minutes agad. Binababad nga po siya kahit rookie dahil meron nga po talagang potensyal. Sa pangalawang game pa lang sa liga 11 points na agad ang kinana niya. Samahan mo pa ng 4 rebounds at 2 assist. Paano mo nga ba naman hindi ibababad ang batang to? 52.1% ang beyond the arc niya mga kapatid. Napakalayo rin ang range ni Sheppard kaya talagang hindi nga po maikakaila na idolong-idolo niya si Curry. Parang ala Kobe din na animoy Michael Jordan nung araw 20 anyos pa nga lamang po ito at kitang-kita agad ng Houston na malaki ang maitutulong sa kanila ni Sheppard. Kaya ngayon palang preseason babad na agad ang minuto niya. Hindi na nga po tayo magtataka kung balang araw baka malagpasan pa niya si Curry o ipapantapat to ng Houston sa kanya. Smooth na smooth din kasi ang galawan niya.